Okay, good day everyone. So today we're going to talk about our lesson 2, the changes during puberty in health concerns, growth, development, and personal well-being. So there is a changes in health dimensions or changes during puberty na tinatawag. And because of those changes, okay, because of the change of age, dahil sa pagbabago ng atin pong age, there is a change in many things. Okay? So, nagbabago po ang lahat, lalo na po sa mga kabataan na katulad nyo. So, as you can see, yes po, makikita po natin na from a baby hanggang sa pagdadalaga, pagbibinata, hanggang sa pagtanda. Okay, and tingnan natin kung ano ba yung madalas na nadidinig natin sa mga kabataan. Sabi dito, why does nobody try to understand me? And I feel so lonely. So, madalas makaramdam sila ng pag-iisa kahit ang dami namang tao sa paligid nila. So, this statement, adults may occasionally use similar words, but those expressions are much more common among today's youth, among today's generation, which is often leads our older generations to ask, why are young people nowadays become so sensitive? Kasi may mga reason tayo or there are key reasons why modern students feel this way. So, simulan natin sa number 1, the pressure of social media and the digital world. Paano nangyari? Kasi 'di ba, growing up, online means students are constantly exposed to curated feeds, cyberbullying, and yung mga unrealistic standards. So, sa kanila, it is easy to feel isolated and lonely when comparing their real life behind closed doors to everyone else highlights reels. And number 2 natin, yung higher awareness of mental health. Kasi unlike past generation natin, who were told to suckle up or keep quiet. So, yung mga modern students natin or modern generation natin are encouraged to talk about their feelings, their anxiety, and mental health. Okay, what older adults label them as a sensitive one. Kasi 'di ba, para nangyayari, the more na nag-open yung mga student, the more na nag-open yung mga kabataan, nalilibelan sila na sensitive, ang bilis naman maging madamdamin. Pero yung way lang naman nila is to express themselves, to be more open. And they're willing to express their emotional pain. And number 2 is academic and social burnout. Ito, for sure marami kang makaka-relate dito. Kasi between school performance, yung mga extracurricular activities, yung peer pressure, and other pressure to figure out their future. So, malaking epekto nun sa bata. Kasi student face intense stress daily. When stress piles up, so emotional resilience wears thin, leading to frustration and feeling misunderstood. Akala natin napaka-sensitive ng mga bata, pero hindi. And number 4, the generation's gap in communication. Ito yung madalas na nagiging problem kasi nga sinasabi na iba yung generation na ngayon sa generation dati. Kasi 'di ba, adults grew up in a different world with different coping mechanism. When teenagers try to express deep emotional struggles, yung mga older adults natin might dismiss them as being dramatic, which only makes teens feel even more alone and misunderstood. Okay, but take note this. Ang bottom line natin dito, hindi naman ibig sabihin na madaming nararamdaman yung mga kabataan ngayon, mahina na o mahina na sila. Based on my observation lang, mas mabigat lang talaga yung kinakaharap nilang mundo. Mas komplikado, mas puno ng pressure, at laging nakakonekta sa internet. 'Di ba? Kumpara sa mga naunang generation natin. So, kapag sinabi ng isang student na wala namang nag-aasam o umuunawa sa akin, it is usually a cry for a genuine empathy. Nanghingi sila ng validation. Nanghingi sila ng safe space to breathe. Kaya, if ever maka-encounter ka ng ganyang mga klaseng tao, pakinggan mo sila. Kasi 'di ba, wala nang mawawala sa atin kung makikinig tayo. Sabi nga nila,
Lahat ng mabigat gumagaan kapag binitawan. Kaya mas maganda na matuto tayong makinig sa mga tao na nag-share sa atin o pinagkakatiwalaan tayo ng mga problema. Okay? So, ilan lamang yan sa mga thoughts ng mga kabataan natin at marami pa tayong ma-encounter na different thoughts base po sa iba't iba din nilang experiences. Okay, before we deepen your understanding about our lesson, let us know what is our objectives. So at the end of the lesson, the students will be able to describe changes to understand physical, emotional, social, and mental transformation occurring in boys and girls during puberty. Number two, recognize unique pace, appreciate that while patterns of change are universal, the pace of growth and development is entirely unique to each individual. And number three, promote holistic wellness. So explore vital spiritual growth, emotional maturity, and health concerns to navigate adolescence with confidence. So those are the objectives na kailangan nating ma-meet at the end of our lesson. Look at the pictures of teenagers. Ano ba yung mapapansin natin sa kanila? So now that we've looked at how girls and boys develop distinct physical changes and growth spurt at different times, you might wonder, how boys and girls similar? Paano ba sila nagkakatulad? So despite growing up at slightly different paces, both boys and girls share many of the same milestones. They both experience emotional roller coasters, identity crisis, a growing focus on peer relationships, and cognitive growth into abstract thinking. But always remember, does everyone follow the same pattern? Kung titingnan natin, no. Well, the sequence of development is similar. Yes, pare-pareho po sila, but everyone has a complete, unique timeline governed by their own internal genetic clock. Kaya kailangan i-respect po natin yung pagkakaiba-iba ng bawat kabataan. Hindi porket ikaw ay nasa ganitong age, kailangan ganun na rin yung ma-encounter ng ibang nasa age mo or ka-age mo. Tandaan po natin na pare-pareho man tayo na nasa ganitong age pero magkakaiba yung paces na ating pong pinagdadaanan. So now, let me introduce to you what is puberty. So puberty marks the beginning of adolescence and is the period of time when males and females become physically able to reproduce. So puberty, it is an exciting and completely normal part of growing up. 'Di ba? Ito yung parang exciting part sa mga kabataan. Sabi nga nila, it is the transitional period when child's body matures into an adult body which is capable of reproduction. Kasi during this time, the brain sends chemical signals which is what we call the hormones that trigger physical changes throughout the body. And those changes are divided into two main categories. Number one is the primary sex characteristics. So, yung primary sex characteristic natin, it is the changes to the organs directly related to the reproduction, like the ovaries and the testes. And the other one is the secondary sex characteristic, which is the external physical changes that distinguish males from females, which do not directly involve reproduction. Okay? So, habang nagbibinata po kayo at nagdadalaga, mayroon tayong tinatag na secondary sex which is talks about the changes and development na nangyayari po sa katawan ng babae at lalaki. So, yung secondary sex na yon, ito yung halimbawa sa mga lalaki, mas nagdi-deepen yung voice po nila. Nagkakaroon sila ng Adam's apple. Mas nag-broaden yung shoulder. While sa mga girls natin, nagkakaroon na sila ng menstruation. Mas uh, nag nagwa-widen yung hips nila, nagkakaroon na sila ah, ng chest o ng breast. So, yun yung mga secondary sex characteristic na nade-develop during puberty times nila. So, may mga pagbabago tayong nararanasan
na maaring hindi pa nararanasan po ng iba. So, it's either napa-advance lang ang experience mo o na-delay ka lang. Kasi sabi, 'di ba, it is how our body reacts to those changes that make it unique for each and every one of us. So, paano naging unique? Kasi, 'di ba nga, iba't iba yung feelings, iba't iba yung nararamdaman natin during that time span po. Okay? Kaya, wag niyo ko-question yung sarili niyo or wag niyo i-compare yung sarili niyo sa ibang tao. Kasi, may sarili po kayong timeline or may sarili tayong time kung kailan natin ma-experience yung ganong bagay. Let's go on to the different types of development. So, meron tayong iba't ibang klase ng development, which are changes or development physically, physical change, emotional change, mental change, social change, and spiritual change. So, those are the changes na pag-uusapan po natin. So we all know that puberty does not just happen overnight. It is managed by a biological messaging system inside our body. Kasi po, di ba, when a girl reaches around 8 years old, her brain starts preparing her body for the future. So around 8 years old or older, a tiny part of the brain called the pituitary gland acts like a master control center. So it wakes up and start producing the releasing special chemical messenger into the bloodstream called follicle stimulating hormone or what we call the FSH. So meron tayo ditong step-by-step process. Paano ba madi-deliver? Okay? So nag-start po yan sa ating brain. So our pituitary gland releases the FSH into the bloodstream. So imagine natin na yung FSH is yung text messages which is sent directly through your body's highway, which is yung blood natin. And after that, the blood carries the FSH all the way down to the ovaries. So yung ovaries po, it is the female organs that store egg cells. Okay, and after that, the ovaries go to work. Anong pong mangyayari? When the ovaries receive the FSH or the message, they wake up and start producing and releasing the female sex hormone. At ito po yung tinatawag po nating estrogen and progesterone. So kapag na-release na po ang estrogen and progesterone, the body changes begin. So dito, natitrigger yung secondary sex characteristic na pinag-uusapan po natin. Like for example, the widening of the hips, pagkakaroon ng breast, nag-widen yung hips, and nag-start yung growth spurt ng mga babae, ng mga unti-unting nagdadalaga. Dahil sa pag-secrete ng estrogen and progesterone, so nat-trigger po ang ating secondary sex. So that's why there are some physical changes na nangyayari sa katawan ng mga babae. At yung number 1 po natin dito ay breast development. So dito, sa breast development, dahil sa hormone na estrogen, lumalaki ang tissue at fat sa dibdib po ng mga babae. So unti-unti itong nangyayari at habang sila ay tumatanda. Like for example, di ba minsan, makakaramdam po ang mga bata ng maliliit at medyo masasakit na bukol sa ilalim po ng kanilang nipples. So ito yung tinatawag na breast buds. At unti-unti itong lalaki habang ito ay tumatagal at habang sila ay lumalaki. Okay, so for number 2, yung height and weight increase. So ano ba yung meron dito? So dito naman bibilis ang paglaki ng mga buto at kalamnan ng mga babae. So kadalasan mas maagang tumangkad ang mga babae kaysa sa mga lalaki, pero mas maaga man, pero mas mabilis naman yung pagtangkad ng mga lalaki. Another po natin is hips and waist become more defined. So kung mapapansin natin, nagkakaroon din at mas lumalawak ang balakang ng mga babae at nagbabago ang hugis ng kanyang mga
ng kanilang mga katawan. So, meron tayong iba't ibang klase ng shape dito, which is number 1, ito pong inverted triangle, na mas broad din yung shoulder compare po sa kanila pong hips. And meron tayo ditong square shape or rectangle shape na kung saan naman pantay si shoulder and pantay ang kanila pong balakang. Another one, we have a pear shape. So, dito sa pear shape, mas maliit yung shoulder nila, pero mas malaki po yung pagkapuson o mayroong puson. Another one is, this is considered as the perfect shape. That's what we call the hourglass shape. So, dito, mas lumilitaw at mas lumalapad ang balakang ng mga babae. Kaya, iba na yung forma ng mga damit nila tulad ng palda at pantalon kumpara po ng mga bata pa sila. Okay, and next one po natin is the menstruation. Okay, so menstruation, ito yung tinatawag nating period. Ito yung buwan ng paglabas ng dugo mula sa katawan ng mga babae. So, it is a sign na handa na yung kanyang katawan para sa pagpaparami. Ibig sabihin, kaya niya nang mag-produce. Pero makikita natin dito, there are some period problems na madalas na i-encounter po ng mga babae. So, may mga period problems na nangyayari sa mga babae once or before sila magkaroon. So, una, mood changes. Nagbabago yung moods nila, nagpapabago-bago yung mga nararamdaman nila, yung feelings, yung emotions. Parang nilalaro sila ng emotions nila. And number 2, breast pain. Yan, may mga pagkakataon na sumasakit yung kanilang breast o yung gilid ng kanila pong breast. And that is normal. And then another is low back pain. Yan, sumasakit yung yung likod. Okay, dahil nga that is a sign na magkakaroon sila. And another one is abdominal pain. Yung abdominal pain kaya nagkakaroon or ang mga babae ay nakakaranas ng dysmenorrhea, sumasakit o pagkasakit ng puso na halos hindi na sila makatayo. And minsan nakakaranas din sila ng headache, yung sumasakit ang ulo. Minsan pa nga nagkakaroon ng lagnat, yung hindi rin sila makatayo. And another one, syempre, yung acne. Minsan, may mga bata or dalaga na nagkakaroon ng pimples bago po sila magkaroon ng menstruation. Parang yun yung sign nila na magkakaroon na sila. And another one is yung stomach bloating. Minsan, may pakiramdam na palaging gutom, yung gusto na lang ay kumain ng kumain or madaming cravings, or minsan naman ay walang ganang kumain. Yung parang pakiramdam ay palaging busog or hindi nagugutom. So, yun yung ilan sa mga period problems na nangyayari sa mga babae. At may tawag po doon. Ano ba yung tawag sa mga symptoms or signs na magkakaroon na ang mga babae? Okay, so may tinatawag tayong menarche, menstruation, and PMS or the premenstrual syndrome. Okay, so let's start with the menarche. So, pag narinig niyo po yung salitang menarche, so it is the first menstrual cycle or the first menstrual bleeding in female. Ito po yung kauna-unahan na nagkaroon ng pagdurugo sa mga babae. Okay, and another one, menstruation. It is a woman's monthly bleeding. So, menarche is the first menstruation. Ito yung kauna-unahang menstruation mo. Ang menstruation, ito yung monthly na nangyayari o monthly bleeding na nangyayari sa mga babae. And may tinatawag po tayong PMS or the premenstrual syndrome. It is a group of symptoms that start 1 to 2 weeks before your period. Ito po yung nabanggit natin kanina. Ito yung mga period problems na may mga signs na malalaman mo na ay malapit na akong magkaroon kasi na-experience ko na to. So, dahil nga ang babae ay nagkaroon na ng menstruation, so it is a sign that her reproductive system is maturing. Mayroon tayong tinatawag na 28-day menstrual cycle. Meaning, ito po yung natural and recurring monthly process in a female's body that lasts about 28 days, which is piniprepare yung katawan natin for the possible pregnancy. Okay, meron tayong iba't ibang phases. Like for example, yung number 1 phases natin, of the first phase natin is the bleeding. Ito po ay nangyayari day
1 to 5. Possible, di ba? Day 1 to 5. And that cycle or the cycle starts on the first day of the period. So, during this time po, the lining of the uterus and the blood leave the body through the vagina. Another one, ito naman yung day 6 to 8. Okay, so dito naman yung day 6 to 8 is the preparation phase. So, after the bleeding stops, after ng menstruation, the body prepares a new egg and builds up the lining of the uterus again. And after po na makapag-create o makapag-prepare ng new egg, so nandito na tayo sa phase ng day 9 to 15. So it shows here as the large orange section on the chart natin. Kung mapapansin po natin, ito yung fertility phase na kung tawagin. Okay? It is when an ovary releases an egg, which is yung ovulation natin. So this is the time when a female is most fertile. So ibig sabihin po, meaning pregnancy can happen if she has sexual intercourse. So, mas malaki ang chance na mabuntis. And after that, meron tayong day 16 up until, ito na tayo, day 16 up until day 28. This is the final phase. Na kung saan, if the egg is not fertilized, so yung hormone natin magda-drop down. And ano mangyayari sa katawan natin? And the body prepares to start the cycle all over again with the next period. Okay, so ganun po yung cycle na nangyayari sa mga babae. So kapag hindi nabuo yung cell, magiging menstruation. And uulit lang ulit siya ng uulit hanggang sa matry na o makabuo na po ng mag-form ito ng baby. Ano pa ba yung mga ilan sa mga development or changes na nangyayari sa katawan ng babae? For number 5 natin, body hair grows in pubic area under the arms and becomes thicker on the arms and legs. So dito, hair starts to grow in new places on the body. Like for example, hair grows under the arms and in the private area. So the hair on the arms and legs also become a little thicker and darker. Kaya kung mapapansin po natin, yes po, nagkakaroon na po tayo unti-unti or mas humahaba na yung mga buhok natin sa kilikili. Kasi part po yan ng atin pong secondary sex na change na nangyayari po sa ating katawan. And another one, the muscles become stronger and fat tissues normally increase. So, meaning, the muscles become stronger. And yung fat tissues natin normally increases. Meaning, yung muscles po natin is mas nagiging matibay. And the body adds a normal amount of the fat to help it grow. Like, for example, it becomes easier to carry yung mga mabibigat na bagay. Like, for example, heavy books, school bag. And yung katawan natin, mas nararamdaman na parang pakiramdam natin is mas nagmamature. So, tayo yung makakaramdam nun or tayo yung makaka-observe na may nagbabago sa katawan natin. And yung number 7 natin is the vocal cords get thicker and longer. So, meaning, the part inside the throat that makes your voice grows bigger. Kung sabi nga di ba, sa mga babae, parang kung mapapansin natin, mas tumitinis yung boses natin. Like for example, yung mga babae or yung boses ng mga babae, it changes from a high kid voice into a deeper, more grown up, mas, let's sabihin natin yung iba naman, mas nagdi-deepen din yung boses. Pero mostly po, ang mga babae ay mas nanipis or tumitinis po yung mga boses nila because of the secondary sex na nangyayari po sa kanila. The changes and the development. Next one, sweat and oil glands become more active and body odor change. So, meaning, the body start to sweat more. Kung mapapansin po natin, yan, mabilis ng pagbawisan yung mga kabataan ngayon. And mapapansin natin, at the same time, meron na ding smell yung katawan nila. So,
ugaliin na i-observe ang sarili. Kung napapansin na medyo may amoy na, yan, gumamit ng mga deodorant or anything na comfy or okay sa skin po ninyo or na hindi kayo mai-irritate. And another one, acne may develop. So, nabanggit po natin sa kapag nagkakaroon ng menstruation is posible na maging symptoms or sign ng pagkakaroon ng menstruation ay ang pagkakaroon din ng acne. So, maaring hindi lang dahil sa menstruation. So, maaring dahil ikaw nga ay nagdadalaga na or nagbibinata na. So, may mga tendencies na nagkakaroon na rin ng mga pimples. So, ugaliin din po na palaging maghugas ng kamay at huwag ugaliin na hawakan palagi ang muka. So, palaging maghilamos bago matulog. And, syempre, yung pagkagising. So, ugaliin na alagaan palagi ang sarili natin para maiwasan natin yung pagkakaroon din ng mga pimples sa iba't ibang parte po ng ating katawan. And, last one, reproductive system matures. So, dito, the body parts inside that are needed to have a baby grow and start working properly. So, dahil nga nagkakaroon ng menstruation ang mga babae, so may mga possibilities na once po nakipag-interact, so may mga possibilities na sila po ay mabuntis. So, girls, uugaliin na alagaan ang sarili at ingatan po ang sarili. So, there are factors affecting maturity. So, yung number 1 natin, the girl's physical growth and development are influenced by 4 main things. So, ano po ba yung mga bagay na yon? Una, yung genes and family background. So, that's what we call the heredity. And next one is yung diet. Yung kinakain natin na maaring makaapekto sa atin. And yung lifestyle choices natin, yung health habits natin, and our overall physical condition o yung tinatawag nating health status. Okay, next one, the girl should become more comfortable with her body during puberty. And being knowledgeable regarding female anatomy and physiology, a girl will more likely have a positive body image. So, kaya po itinuturo ito sa atin is para maging aware tayo paano ba nagpa-function yung atin pong katawan and bakit ba natin ito kailangang ingatan. And at the same time, syempre, kapag kaya natin or marunong nating ingatan yung sarili natin, makapag-build tayo sa sarili natin ng more confident and we are comfortable in our own body. And at the same time, syempre, nakakapag-build tayo ng positive view sa atin pong sarili. Okay, and number 3, females mature at different paces and knowing this can be comforting. They should not compare their bodies from other females of their same age. So, lahat tayo is nakakaranas ng pagkakaiba-iba or different paces. So, that's why iwasan po natin na i-compare yung sarili natin sa ibang mga teenagers or ibang mga babae na ka-same age natin. Kasi nga, diba, as everyone has different timeline, and that is completely normal and comforting to know. Kaya, kung may mga hindi ka pa na-experience na ng ibang tao, learn from their experience. So, mas maganda na nakakapag-share tayo ng mga experiences or nakakarinig tayo ng experiences ng ibang tao nang sa ganon, kapag tayo na yung naka-experience, alam na natin yung maaaring gawin. Okay, so let's proceed in male's body. So, dito naman, during puberty, the pituitary gland in male's brain increases its productions of hormone. So, ang tawag naman sa hormone ng mga lalaki is the LH or the luteinizing hormone. So, ano po yung mangyayari? So, traveling through the blood. So, this hormone travels to the bloodstream, acting as a messenger to reach the testes or testicle, or what we call the male reproductive organs. Okay, and after that, releasing testosterone. So, magre-release na once po ang luteinizing hormones reaches the testes or testicle, it causes them to secrete the male sex hormones na tinatawag po nating testosterone. Which, ito naman,
yung testosterone nila is magti-trigger para sa secondary sex. So, same lang sa mga babae, yung secondary sex, it is that changes that happen or development that happened in their body. Okay, so may mga pagbabago din nagaganap sa mga lalaki, most especially sa physical nila. So, ano ba yung nangyayari? So, number 1, height and weight increase. So, here, the body increase as a rapid growth spurts, which is naaaring mag-cause sa bones and sa muscles ng mga lalaki to grow bigger and mas heavier. Another one, body hair grows in a pubic area, underarm, and on the face and becomes thicker on the legs. So, dito naman po, the body hairs grow in pubic area. Kasi nga, gawa ng hormonal changes natin, maaring makapagpa-trigger ng new hair growth in a specific parts of the body. Most especially nga sa mga kilikili, sa pubic area, mga and sa mga face ng mga lalaki, kaya nagkakaroon po sila ng balbas, ng bigote. Yan. And kung mapapansin natin, mas kumakapal po yung balahibo nila sa mga binti. Okay, number 3, muscles become stronger. So, the body's physical strength increases as muscle develop further. Kung mapapansin natin, kaya nga ang mga lalaki ay mas kayang mas magbuhat ng mas mabibigat kumpara po sa mga babae. Kasi mas doble po yung strength na ibinibigay and mas mabilis mag-develop yung kanila pong muscle. And number 4, vocal cords get thicker and longer. So, the voice deepens. So, the vocal cords in the throat grow larger. Kaya kung mapansin natin, mas yung boses ng mga lalaki ay mas malalim. Kung ang kanila pong boses ng bata ay matinis, so kung mapapansin natin, dahil unti-unti na nagmamatured, mas lumalalim o mas nagdideepen yung boses po nila. Okay? And another one, sweat and oil glands become more active and body odor. So, same po nang sa mga babae kanina, mas active na rin magpawis ang mga lalaki. And at the same time, nagkakaroon na rin po ng mga body odor. So, same nang sinabi ko kanina, ingatan at i-observe ang sarili. And kung may mapansin na hindi kaaya-ayang amoy, gumamit ng mga deodorant na magiging comfortable yung skin po ninyo. Okay? And another one, acne can develop. So, same pa rin yan kanina. So, hindi lang babae ang nagkakaroon ng acne or ng pimples dahil sila po ay magkakaroon. So, it is normal na magkaroon din po ang mga lalaki ng mga pimples. So, hindi lang din sa muka, maaring din sa iba't ibang parts po ng katawan. So, dito dahil nga nagbibinata ka na, nagsisimula na mag-breakouts o magkaroon ng pimples o lumaki yung mga pores natin. Okay, and number 7, some boys develop small and temporary breast tissues. Ayan, baka akalain natin dahil bakit parang malaki yung breast ko. Okay, so hindi po yan katulad ng sa mga babae. Okay, ito po yung tinatawag nating temporary gland or the fatty tissue which is occasionally formed under the chest, which is usually goes away on its own. Okay, so ito po yung mga fats or mga taba kung bakit meron po mga breast yung ibang mga lalaki. And number 8, reproductive system begins to work. Okay, so dahil nga nagmamatured na yung internal organs ng mga lalaki and they are capable or they are more capable of reproduction. So dahil nga po nagmature na yung reproductive organs ng mga lalaki, so may mga possibilities na sila po ay maaari na rin pong mag-reproduce or yung tinatawag nating makabuntis. Kaya boys, ingatan din po natin ang inyong sarili. And girls, same lang sa boys, ingatan din ang sarili. Okay, so kung papansinin po natin, halos may pagkakatulad din ng development or changes na nangyayari sa mga lalaki at sa babae. Like for this example, the physical changes that occur during puberty among boys become noticeable between the 12 to 15.
The maturing process that happens in puberty is affected by, so same po ng kanina, heredity or sa genes, diet, kung ano ba yung mga kinakain natin, health habits, ano ba yung lifestyle po natin, and health status. Okay, kaya ugaliin din na i-monitor din yung mga kinakain din natin. Sana mas healthy and mas appropriate yung kinakain natin nang sa ganun ay makapagbigay ito ng sapat na energy and sapat na sustansya sa ating katawan. Paano nga ba nakakaapekto yung mga changes na nangyayari sa ating katawan? So, yung nakikita natin sa number 1, you frequently sleep longer. So, kung mapapansin natin, mabilis nang mapagod yung katawan natin kasi the body needs more rest because it uses a lot of energy to grow. And yung mga teenager natin, kung mapapansin natin, they used to wake up easily. But now, they feel very sleepy in the morning and likes to sleep much longer on weekends because their body is working hard to grow. Kaya kung nakakaramdam naman ng pagkapagod, ipahinga. Okay, number 2, you may be clumsier because of growth spurts. Okay, kung mapapansin din natin, growing too fast makes it hard for the body to control. It's our new size and our movements. Okay, kaya minsan, kung mapapansin natin, yung mga estudyante, they're suddenly bump sa mga upuan, sa mga pintuan, or madalas nilang makalaglag na mga gamit. Okay, or kaya madalas nilang mabitawan yung ilan sa mga gamit na hawak nila because their arms and legs grew longer and the body still getting used to them. Okay, kaya unti-unti nag-a-adjust pa yung katawan natin. Okay, and next, girls may become overly sensitive about their weight. Ayan, dito na yung mga babae is nagiging conscious na sila sa kanilang katawan. Okay, kaya ang madalas, ang mga babae is nag-worry sila dun sa, ano bang itsura ko? Maganda ba ako? Ayan, kaya naka-question nila yung sarili nila. Kaya yung iba, they used to observe kung ano ba yung kinakain nila, or minsan naman, nagsi-self-care sila, or nagkakaroon na sila ng routine or skincare para bumalik or manatili yung confidence na meron sila. Okay? And number 4, you may be concerned because they are not physically developing at the same rate as your peers. Ayan, tatandaan po natin na sabi natin kanina, comparing growth with your classmate is maaring makapag-cause nga ng worry sa iyong sarili. Okay, kasi nga magkakaiba kayo ng speed, magkakaiba kayo ng pace na pinagdadaanan. Na maaring ito ay nasa genes, sa heredity, sa lifestyle mo, or sa health status mo. Okay? And number 5, you may feel awkward about demonstrating affection to the opposite sex parent. So, what does it mean? So, habang tumatanda or nagkakaedad or nagkakaisip na yung mga teens natin, they are more aware of personal boundaries. Kasi minsan yung pag-hug ng mga magulang, parang pakiramdam nila, they feel awkward. Parang they feel a bit strange. Parang kakaiba na parang sa kanila ay parang hindi tama. And that is normal na ma-feel kasi nga dumadaan tayo sa mga pagdadalaga at pagbibinata, kaya mas nagiging conscious na tayo sa mga personal space natin, sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay, so aside from the physical changes and growing pains we just talked about, so puberty also brings a lot of emotional changes. So as your body grows up, your brain and your hormones also change. The way you think, the way you feel, the way you react to things around you. So you might notice that your feelings change very quickly. So minsan, masaya ka, maya-maya, malungkot ka, and maya-maya, bigla ka na lang iiyak, and maya-maya, bigla ka na lang maaanoy. So this is completely normal kung yun po yung na-experience mo. So just like your body is learning how to be an adult, your mind is also learning how to handle brand new emotions and new feelings.
So, meron tayo dito mga babanggitin na mga changes na nangyayari or posibleng nangyayari sa inyo. So, yung number 1 natin, experiencing dramatic physical and emotional changes. They are often overly sensitive about themselves. So, experiencing dramatic physical emotional changes, they are oftenly overly sensitive about themselves, meaning, dahil sa bilis ng pagbabago ng katawan at ng ating damdamin sa panahong to, nagiging masyadong sensitive o mabilis masaktan yung mga teenager natin sa mga sinasabi, sa mga biro, o sa mga nakikita ng ibang tao tungkol sa kanila. Like for example, halimbawa sinabihan si Ben, like for example sinabihan si Ben ng kanyang classmates na medyo namamaos ka na o medyo napiyok ka na. So, yung iba, ang nangyayari or naging reaction is nababad trip sila. Or nababad trip sila buong araw at iniisip na akala nila pinagtatawanan sila. Yan. So, may mga cases po talagang nangyayaring ganyan. So, it's normal na makaramdam tayo ng ganong feeling. Okay? So, for number 2, so in this type of development stage, an adolescent establishes intimacy. So, yung term na intimacy refers to close relationship in which people are open, more honest, caring, and trusting. So, ibig sabihin, sa age nilang yon, natututo na silang bumuo ng mas malalim, mas honest na pakikisalamuha, pakikipagkaibigan, kung sa kanila ay sa tingin nila iyon ay mapagkakatiwalaan. Dito, nakakaramdam ang mga bata ng personal connection na namimili sila ng tao na mapagsisharean, makakapag-open up, mapagsasabihan ng mga problema. And syempre, unti-unti, nagkakaroon na rin sila ng feelings sa ibang tao. And another one, friendship and family love support are important. Yet, adolescents may feel unable to let others know what they are feeling and thinking. So, dito naman, kahit sabihin natin na napakahalaga ng support, ng love, ng family, and ng mga kaibigan, so madalas, yung mga teenager natin, nahihirapan pa rin silang ipakita kung ano yung tunay nilang nararamdaman or iniisip sa iba. Kaya, mas mabuti na mabigyan sila ng time to reflect, time na makapag-isip, and time to process things. Kasi nga, part ng growing up, maraming changes na madalas hindi naiintindihan po ng mga kabataan at kailangan nating maunawaan yon. Paano nga ba nakakaapekto yung emotional changes sa mga adolescents? So una, you begin to spend more time with your friends than your family. So yung mga kabataan natin ngayon, mas pinipili nila na mas makasama yung mga kaibigan nila kasi they are more comfortable. Kasi doon sila mas nakakapag-share, mas malaya silang gawin yung mga gusto nila. Ayan. So, kaya mas pinipili or mas nakakapag-share ng mga problems yung mga kabataan sa mga kaibigan nila. Yung number 2 natin, you may have more questions about sexuality. So, dahil nga pabago-bago ng katawan at hormones natin, so dito nagsisimula silang magtanong at maging mausisa tungkol sa mga issue sa gender, sa sexuality, na kailangan ma-guide ng magulang yung kanilang mga anak. And ito, hindi ko alam kung may nagtatry or may gumagawa, you may begin to keep a journal. So, yung mga kabataan na nasa age ng ganito, mga teenager, madalas kung hindi man kaibigan yung mapagsabihan nila. So, nagkikip sila ng mga journal na kung saan naka-indicate doon or nakasulat yung mga nangyayari sa kanila buong araw. O kung halimbawa may mga bagay silang hindi masabi, doon nila inilalagay yung mga secrets, yung mga emotions na itinatago nila. So, masasabi ko naman na better kung mayroon silang journal and better na nakakapag-self-reflect sila doon sa journal na yon. Okay? So, number 4, when you are in your rooms, you tend to begin locking your bedroom doors. So, dito, madalas din yung mga kabataan natin ay mas gusto nilang mag-isa. Mas gusto nila na hindi makipag-socialize sa ibang tao or gusto nila na sila lang. Okay? It's either may mga
may mga teenager kasi na gusto nilang mag-self-reflect or gusto nila yung tahimik lang or gusto nila sila lang mag-isa. Kasi sa mga teenager ngayon, napakahalaga sa kanila yung word na privacy o yung personal space para sa sarili. Kaya may mga kabataan din na naglalak talaga ng door or gusto may sariling kwarto. Okay, for number 5, you may become elusive about where you are going or with whom. So dito, ang mga kabataan madalas ay mas nagiging mysterious na sila. Umiiwas na sila sa mga question or sa pagbibigay ng mga information about sa sarili nila or yung mas detailed na information kung saan sila pupunta, sino yung kasama nila, ano yung gagawin. Ayan. So, okay lang to. Ang hindi okay is yung magsisinungaling yung mga kabataan sa mga ginagawa nila. Take note pa rin, you're a teenager, kailangan nyo pa rin ng guidance and support ng inyo pong mga magulang. Kaya as long as kaya nyong makapag-open, makapag-share ng mga nangyayari sa buhay nyo sa inyong mga magulang, mas better. So, mag-proceed naman tayo sa social change. So, dito, sa pakikisalamuha, di ba minsan, namimili pa tayo kung saan ba tayo mag-fit, kung saan ka ba belong. And also, yung mga nakakasama nyo ba ay nagkakaroon ng malaking part sa buhay nyo, not just dahil may kasama kayo. So, dahil madalas sila yung napagsasabihan nyo ng kung ano-ano or napapag-sharean nyo ng mga problem. And dahil doon, nagiging comfortable tayo sa tao. And kung ano yung sinasabi nila, ina-adapt mo or ginagawa mo. At yun yung nagiging references mo na maaring, let's sabihin natin, gusto ako ng taong to. So, yun yung nagiging basis natin, paano tayo or nagkakaroon ng impact sa mga tao. So, ano yung social change na meron tayo dito? Sabi dito, people with secure identities are the ones who know how to fit in their environment and begins to integrate the opinions of influential people in their lives into their own preferences. Kaya nagkakaroon tayo ng gusto at ayaw sa mga tao. Dahil na rin siguro sa iba't ibang tao na nakaka-interact or nakaka-encounter natin. Okay, for number 2, an adolescent must be able to know who or she is and must be able to establish their goals or at least what they want to do with their lives. So, syempre, kasabay nun, madalas nai-inspire din tayo sa mga tao and nakikita natin na, oy, ganito pala yung way niya kung paano makitungo and at the same time, na-adapt natin yon. So, ugaliin lang din natin na kailangan i-filter lang natin kung ano ba yung dapat na kunin natin or gayahin natin sa mga taong makaka-interact natin. And kailangan malinaw sa atin kung ano ba yung goals natin. Siyempre, kasabay nun yung pakikisalamuha at kailangan hindi naaapektuhan kung paano or ano ba yung goals natin sa buhay. And number 3, adolescents feel that they should be independent. Yan. So, madalas dahil nga teenager na tayo, parang gusto natin or akala natin hindi na natin kailangan ng support ng mga magulang natin. Akala natin kaya na natin lahat. Kaya gusto natin tayo ay mas independent, na nagdedesisyon ng atin, na gumagawa ng sariling atin. Okay, tandaan po natin na kailangan pa rin naman natin yung ating mga magulang at ating mga kaibigan para mas mag-guide tayo ng tama at para makapag-desisyon tayo ng tama. So, most of the time, this is being equated with teen rebellion. Ayan. So, ang nangyayari, ang nagiging disadvantages na dahil gusto mo maging independent, ang nangyayari is nagiging rebelde o nagre-rebelde tayo sa ating mga magulang. And another one is feeling is more of being independent and self-governing person within relationship. So, ang nangyayari din na dahil akala mo kaya mo na mag-isa, kaya mo na magdesisyon, so nagkakamali din tayo ng desisyon na parang alam na or kilala natin yung sarili natin. Tandaan po natin na kailangan pa rin natin ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan para mas makilala natin yung sarili natin. Kasi no man is an island. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Kaya kailangan mo pa rin ng mga tao na makakatulong sa'yo para mas mag-grow at mas mag-develop ka ng maayos. When it comes to social change naman natin, there are changes na nakaka-apekto naman sa mga kabataan pa rin. Okay, yung number 1 natin, you may become involved in multiple hobbies or clubs. So dahil nga, iba't iba ka ng group or iba't iba ka ng mga kaibigan or may different groups ka or peers, so doon pa lang,
nakaka-encounter ka rin ng iba't ibang karanasan, gusto, or experiences. Parang dito, hinahanap mo yung sarili mong interes, sarili mong pagkakakilanlan, or mas interesado na silang sumali sa iba't ibang extracurricular activities, or gusto nilang sumubok ng bago. And that is normal. Number 2, you may become more argumentative. Ito, dito, mas madami na or mas ma-reason out ka na. So dito, mas gusto na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili or sariling opinion, sariling ideas, kaya madalas silang makipagtalo o sumuway sa mga sinasabi ng mga matatanda kapag tingin nila ay tama sila. Okay? Tatandaan po ulit natin na okay lang makipag-argue as long as naiintindihan mo or napaprocess mo pa din yung sinasabi ng kabilang side. Baka kasi minsan bulag tayo doon sa opinion natin na hindi natin napapakinggan yung side ng ibang tao. Okay? For number 3, you may not want to be seen with parents in public. Dito na, yung mga kabataan natin, nahihiya na ang nakikita ay kasama natin yung mga magulang natin. Kaya nabanggit natin sa social change, mas gusto ng mga kabataan na kasama yung kanilang mga kaibigan kaysa sa mga magulang. At dahil na rin siguro sa conscious o pagiging conscious sa sarili at sa tingin or magiging tingin ng mga klase or nakakakita, maaring nahihiya na silang makitang makasama or sabihin natin na ikaw ay kahag or kinikis pa rin ng iyong mga magulang. So, nakakaramdam sila ng pagka-awkward. So, that's the effect of social change. Another one is number 4, you may begin to interact with parents as people. So, meaning naman dito, nagsisimula na yung mga kabataan natin na makita yung kanilang mga magulang hindi lang bilang mga strict na magulang, hindi lang mga strict na nag-uutos, kundi bilang totoong tao na may sariling feelings, may sariling emotions, may sariling karanasan na minsan pa nga, diba, ang nangyayari sa atin, nakakapag-open up na tayo sa ating mga magulang. Tapos dahil nga mas curious na tayo, dahil mas open na tayo, parang we want more na malaman ano ba yung mga pinagdaanan ng mga magulang natin nung sila ay mga bata pa. Ano yung nangyari sa kabataan ng mga gulang mo, paano sila nagkakilala, ano nangyayari kapag mayroon ka ng crush, mayroon ka ng minamahal, ayan. So, nakakahingi na rin tayo ng advice. So, hindi na lang basta magulang yung tingin natin sa kanila. So, nagiging companion din natin sila or nagiging BFF. So, yun yung effect ng ating social change sa mga kabataan ngayon. So, aside from changing your body, your feelings, and how you deal with other people, puberty also brings major mental changes. So, maraming nangyayari sa atin, most especially sa atin pong mental health. So, sabi nga, diba, as your brain continues to grow and develop, the way we think, the way we solve our problems, and the way we look at the world is nagle-level up. Which is na iintindihan natin yung mas malalim na konsepto, nakakapag-isip tayo critically about our future, and nako-question na natin yung mga bagay na imbes na tanggapin na lang, we argue about it. So, ito po yung mental changes na nangyari sa atin. It's seen that adolescents' ability to think logically or reason things out increases as they reach late adolescence, as they begin to be able to solve more complicated problems. Number 2, as they begin to mature, adolescents discover that they are able to look beyond themselves to understand someone else's point of view. And number 3, career goals begins to come into focus. So, dahil nga gumagana yung isip natin, marami na tayong gustong malaman, gustong maintindihan. And meron din tayong mga bagay na maaring makaapekto sa mga adolescents when it comes sa atin pong mental health or mental changes. Like for this number 1, demonstrate a heightened level of self-consciousness. So dito, mas nagiging conscious o mas nagiging mapanuri ang mga teenager natin sa kanilang sarili.
sa sarili, sa itsura, kung paano sila tinitingnan o paano sila nananamit, paano yung pananamit nila, or paano sila maaring husgahan ng ibang tao. Number 2, believe that no one else has ever experienced similar feelings and emotions. So, madalas din yung mga kabataan na nasa ganitong edad is nakakaramdam na sila lang yung sa mundo yung nakaka-experience ng ganong klaseng lungkot, ganong problema, ganong heartbreak, sila lang yung nasasaktan, at pakiramdam nila walang nakakaintindi sa kanila. Kaya nga, yung ibang kabataan nakakaranas ng depression, anxiety, kasi wala silang mapagsabihan. Kaya, sabi ko nga, 'di ba, kung maka-encounter ka ng mga kaibigan na want na mag-share ng problem or want na mag-share ng something na nangyari sa buhay nila, mas magandang mapakinggan natin. Okay, for number 3, exhibit the "it can happen to me" syndrome, also known as personal fable. So, dito naman, pakiramdam nila ay bulletproof or special sila. Kaya naniniwala silang hindi sa kanila mangyayari yung mga nangyari or masasamang bagay na nangyari sa ibang tao. Pero take note po, minsan ay kabaligtaran din ito ang tinatawag na yung invisibility fable, kung saan akala nila ay hindi sila kailanman masasaktan kahit mapanganib ang ginawa nila. And number 4, tend to become very cause-oriented. Dito naman, nagiging interesado silang lumahok, makisupport sa mga advocacies, groups, or yung may mga objectives tulad ng maaring pagtulong sa ating environment, maaring pagtanggol sa yung mga naaapi, ayan. So, parang meron silang goal, parang mature na yung isip nila para sa mga ganong bagay. And for number 5, tend to exhibit is justice orientation. Dito naman, mas nagiging sensitibo sila sa kung ano yung tama at mali. Since alam na nila yung norms, alam nila yung tama at mali, mabilis na silang mag-react. Like for example, mabilis na silang magreklamo, mabilis na silang mairita kapag nakakakita sila ng kawalan ng justice, yan, ng pagiging unfair sa kanila pong paligid. And there are problems and health concerns of adolescents. Siyempre, yung number 1 natin, poor eating habits. Isa sa nakaka-apekto kung paano tayo mag-isip is sa kung ano ba yung lifestyle natin. Kaya kailangan piliin natin yung mga pagkaing masustansya at wag po palaging junk foods, wag instant noodles, iwasan din yung pag-skip ng meals dahil sa pagmamadali or dahil sa madaming ginagawa. Okay? Palaging isipin yung sarili natin at yung health natin. Number 2, lack of sleep and physical activity. So, maaari yung maka-apekto in our mental health kasi kapag kulang ka sa tulog, maaring groggy ka, diba? Maaring hirap kang mag-isip. Ayaw mong gumalaw. Or hindi agad gumagana yung isip natin. So, yun yung nagiging effect ng kulang sa tulog at kulang sa physical activities. Yung kahit simpleng paglalakad man lang ng kaunti, kahit mga 15 minutes, 30 minutes. So, malaking bagay na yon para mas ma-exercise tayo at mas makahinga yung isip natin. Next, dental problems. Okay, isa sa mga dapat iniingatan ng mga kabataan is yung kanila pong ngipin. Ay nagkakaroon ng sira o sakit sa ngipin dahil sa mahinang pag-aalaga o pagkain ng matatamis. And number 4, body odor. Yun, nabanggit natin kanina din na palaging i-monitor ang sarili para malaman or makaiwas agad sa mga hindi kaaya-ayang amoy. And postural problem. Ito yung mga maling posisyon ng katawan tulad ng pagkakuba. Kasi 'di ba, habang nakaupo o habang naglalakad, yung mga kabataan or tayo na din, dahil sa mabilis na pagtangkad o minsan pagtutok o sobrang tutok sa cellphone, hindi natin napapansin na tayo po ay nakakurkubado na. Kaya i-monitor pa rin yung sarili. Tingnan pa rin natin yung posture natin. 'Di ba sabi nga ay stomach in, chest out. Yan. Palaging i-monitor natin para mas maging maganda yung hubog ng katawan.
For last one, the spiritual changes. So as they begin to mature spiritually, adolescents start to question their beliefs and search for a deeper meaning and purpose in life beyond themselves. So habang lumalaki po ang mga teenagers, hindi na nila basta sinusunod yung mga paniniwala ng kanila pong family. So nagsisimula na silang magtanong at alamin kung ano ba yung tunay na kahulugan at layunin ng kanila pong buhay. Kagaya ng mga ibang teenager natin, yung iba ay nagbabasa na sila ng mga inspirational books, nagtatanong na sila sa kanila pong mga parents, guro, pwede din sa mga pastor, kung bakit mahalaga na maging mabuting tao. Kasi 'di ba, yung mga teenagers natin parang curious sila sa mga bagay-bagay dahil gusto nilang maintindihan yung sarili nila, at the same time gusto nilang maintindihan yung paligid nila at para mas maging malalim yung pananampalataya nila kay Jesus Christ. And number 2, as their spiritual awareness grows, adolescents develop a stronger sense of personal values and more principles, helping them distinguish right from wrong on their own. So, mas lumalalim yung kanilang pag-unawa sa tama at mali. So, dahil alam mo yung tama, syempre, yun yung gagawin mo. Kaya natututo silang gumawa ng mabubuting desisyon gamit yung sarili nilang conscience. Kahit walang nag-uutos, kahit walang nag-guide. So, yung guidance nila, yung principles nila, yung kanilang nagiging guide para mas maging mabuting tao. At para mas mapalalim pa yung kaalaman nila sa tama at mali. And number 3, as they reflect on their spiritual beliefs, adolescents begin to show greater empathy, compassion, and desire to contribute positively to their community and help others. So, yung mga kabataan naman natin dito, mas lumalaki yung kanilang, yung eagerness nila na tumulong sa mga nangangailangan o mas gusto nilang mag-ambag ng mabubuting gawa sa atin pong society. Mas gusto nila yung mga nakakatulong kasi para sa kanila, iba yung pakiramdam kapag nakakatulong ka sa mga tao. 'Di ba sabi nga nila, ugaliin mong maging mabuti sa iyong kapwa para yun din yung ibalik ng kapwa mo sa'yo. At 'di ba sabi din nila, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa Panginoon. Okay po, so marahil yung iba sa inyo ay makaka-relate sa mga changes na nangyayari sa katawan, nangyayari sa isip, sa pakikisalamuha, sa emotion, sa spiritual natin. So, sana ay maging guide lamang ito para mas makilala nyo pa ang inyong sarili. At lagi pong tatandaan na magkakaiba yung pace natin, magkakapareho man tayo ng edad, pero magkakaiba tayo ng mga aring pinanggalingan at magiging experiences. So, yung maaring experiences ng iba is maging guide mo para if ever maka-encounter ka ng ganang situation, ito yung magiging way mo or maari mong gayahin or mas maari mong i-improve yung naging ways ng ibang tao. So, I hope marami po kayong natutuhan tungkol sa inyong sarili at tungkol sa mga changes na nangyayari po sa inyong katawan. So, that's it. So, thank you and God bless you. I hope marami po kayong natutuhan and ma-share nyo pa ito sa ibang mga student.